Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video, update lang tayo araw ng linggo. So tanghali na, umuwi naman ang nasa oras yung mga kalapati nga natin at nagpapahinga na sila. So ayan, tingnan nyo, medyo stress ano. At naghihagis nga na to, apat sa Quezon, 156 kilometers or 160. Umuwi naman sa oras, kaso etong magkapares na to medyo mabagal. Smash kasi sa Quezon. Medyo may mga friend kasi ko na taga Quezon, nagpost ng maulan daw dun. Tapos yung apat dyan sa GRPC, yung apat sa CL kasi Ito, sa Quezon din to galing. So ayan. So medyo nahirapan, pero kung napapansin nyo, naka-condition na. So yung nag-update lang ako. Tapos ito, yung masili natin, red masili yan. Okay naman, maganda yung pauwi yan. Nakiabang nga dito kanina si paring Molo, shoutout. So nakita niya paano umuwi yung masili. So nakita niya yung kakulitan. So pahirapan sa pagpapasok. 1K plus yung speed, naging 996 speed. So yan, pinaris ko nga yung Santa Margarita or Calbayog finisher natin. Kung sakaling mga itlog, bibigay natin doon sa tropa nga natin. Ayan. Tawid na agad din yung kaparis nga nung masili natin. So eto, okay naman. Tapos ito pa, dalawa natin. Okay naman, mga clock sila sa GR, pre-pooling. So 4-4 tayo sa GR, tapos 4-4 tayo sa CL. So yung isa nating nandito, yung napansin nyo na may 1 ay inihiwalay natin. Doon ko nilagay sa kulungan ng manok. At syempre, malapit na yung derby nung iba nating kalapate. Baka madali pa, mahawa. Pero pagaling naman na, ano, bibidyohan natin pagka pinaparonda na natin. Tapos isasampa na natin. So babalik natin dito yun pagka sure na magaling na. Kaya nakasarado yung kulungan niya, wala akong lalagay dyan. Para teritoryo talaga nila yan. So yan, yun lang update. Kompleto naman. Tapos mag-update ako sa bagong loft natin. New loft nga natin. So nirenovate ko. Ito kasi matagal na rin, ano? Yan. So ganda nung setup nga natin dyan. Basta tuwing hapon or pagkakain nila, pagkainom, kulong na kagad sila. Para kasi pag pinagbubuksan mo lahat yan, mag-ahabulan dyan yan. May stress. Tapos ang nakakawala lang, dalawang babae. Walang kapares yan, pero paris na. Ay, paris yung mga nakakulong. Kaya so update ko na lang kayo pagka naibalik na natin dyan yung isa. So naka-MacArthur yun, kaya talagang iahabol natin. Kung sakaling hindi na maihabol, pwede natin i-stack. So ito yung bagong loft natin. Ito yung dating loft nga natin, nirenovate ko. Ayan, kung napapansin nyo. Dito mukhang maganda magiging pahingahan ng ibon nga dito. Dahil purong kawayan. Tinanggal ko yung gitna. Kung yung mga nanonood sa atin, alam yung style nung loft nga nung loob. Tinanggal ko yung gitna, tapos tinanggal ko isang pinto. Dati kasi gitna. Hati yan sa dalawa. Isang pang summer, isang pang north. Ang gagawin natin, pagsasamahin na natin yung summer sa north. Tapos yung mga south dito. Kasi iba yung pa-premyo sa south. Sobrang laki. Kaya medyo nagdadagdag tayo pagka south na yung karera. Medyo nagdadagdag tayo ng nililipad. Para kung sakaling may mga magkasakit, may mawala. Marami pa rin tayong i-entry. Marami pa rin tayong chance na sakali. Baka manalo. Syempre, alam nyo naman, kaya tayo naglilipad. Naghahangad din tayo ng panalo. So pakita ko na sa inyo yung loob. So, ito nga yung loob ng loft natin. Ayan yung sahig. Retaso lang yan para hindi na ako gumastos. Alam nyo naman, nagtitipid tayo. So, ayan. Screen, yung dating screen na buo. Hinati ko. Tapos pinalitan ko na screen na dilaw. Yung mga retaso. Pinagkukuha ko rito. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung pure Morris Gordon natin. 16 years old. So, inilagay ko rito. Nakikita nyo naman, nasa stock loft natin yan. So, nilagay ko rito. Para sa ganun, pinakukondisyon ko. Magpapalabas pa tayo, mag-i-inbreed pa tayo ng 3 times na balik natin sa kanya. Pang 3 times para halos puro na. Kasi matanda na, sana magbigay kahit isa. Isang anak lang, okay na, goods na. So, eto, isang masili natin. Eto, anak ng mga finisher, back to back, ayan. So, hindi ko nasasabihin yung info kasi alam nyo naman, pagka baka maligaw. Pero magaganda yung mga ibon nga na ito, masili. Ayan, isa. So, ayan yung style nga ng loft na ginawa ko. Kung napapansin nyo, ayan. Meron ditong double cage na tapos box perch, B perch,
Ayan. So, lumuwang tingnan. Tingin ko mas makakapagpahinga yung ibon dito. Kung napansin nyo dati, yung bee perch nga nila, walang tungtungan na ganito. Patusok lang. Yan, tulad na to. So, ginawa ko, nilagyan ko ng ganito para mas nakakapahinga yung ibon. So, yan yung bagong loft nga natin. So, napakagandang magandang setup na nagawa natin. Tapos lalagyan natin pugad to. Para kung sakaling magpares-pares, ilang pares din yan. Sabi mo isang pares dito, isang pares dito. Tapos, 6 na pares kagad. Pero pa yung mga nakakulong. Siguro makakapaglipad tayo dito kahit mga 15 hanggang 10. Pero maganda hanggang 10 lang para relax. Ang kagandahan ng bagong loft nga natin na to, ayan, tulad nito na alas 12, nakakapagbilad sila. So, yung araw, tulad na to, alas 12, pag nakakawala sila, nakakapagbilad. Pwedeng lilipad-lipad. So, ganun din dito. Tapos, yung pahingahan nila nasa gilid, hindi naarawan. So, once na tumuntong na yung oras nga ng alas 10 hanggang alas 12 hanggang alauna, maaraw dyan. Pag kung ayaw nila ng maaraw, makakalipat sila dito. Makakapagpahinga sila. At dito malilim, saka doon sa mga tungtungan na yun. Pero dito sa lapag, makakapagpa-kondisyon sila kung gusto nila mag-kondisyon sa sarili nga nila. So ayan, gaganda ng ibon nga natin dito. Ito, naubos yung buntot muntik na nakawala. Wala pang viewing sumulpot, nadakma ako buti sa buntot. Kung hindi, baka nawala kasi wala pang viewing. Ayan. So yan yung setup natin. So 5 yung bee perch. Ayan. So, kuha tayo ng ayan. Ay, ayaw. Dito ka. Nangayayat kasi dun Ay. So, pakita ko lang sa inyo. Teka, mahihayin. Ay! Teka, patutun. So, yun. Ayan, ganyan yung setup nga nila. So, malayo naman. Malayo yung sa isa't isa. So, hindi makakapagbulihan or hindi makakapagtukaan. So, yan. Ganyan yung setup natin sa taas. Tapos, ito yung mga, kung sakaling magpares-pares, may mga pugad dyan. So, summer saka north. Ang kagandahan naman, yung mga ibang nakasuksok natin dyan, young bird ng summer, young bird ng north. Pagka nag-start na yung summer, pwede natin lipad. Kung sakaling magka-problema, pwede natin stop. Tapos sa norte, young bird din ulit sila. Kumbaga isang ibon, 2 season na young bird. So maganda-gandang pangitain nga. Ayan. So yun na. Hanggang dito na lang guys yung video nga natin. In-update ko lang kayo sa bago nating loft or setup ng loft.